Hello guys! Today, ang ituturo ko sa inyo is all about operations on rational numbers, division of decimals. Okay, let's start. So, find the quotient. So, we have 36.48 divided by 1.2. Okay, so, kapag dinivide natin yan, para lang din tayo nagdi-divide ng whole numbers. So, basically, etong 12, this is our divisor. So, siya yung nasa labas. And then, itong 36.48, this is the dividend or yung ating nasa loob. So, if we write that, we have 1.2 divided by 36.48. Ang problema, naka-decimal numbers tayo. Okay? So, meron tayong kailangang mahalagang tandaan kapag nagdi-divide tayo ng decimal numbers. Okay? So, ano yun? So, kailangan nating laging gawing whole number yung ating divisor. Or, in this case, yung ating 1.2. Okay? So, paano natin siya gagawing whole number? So, basically, magagalaw ka lang ng decimal point pa kanan para maging whole number siya na 12. Okay? So, imbis na 1.2, magiging 12 na siya. Pero, pag ginawa mo yun, kailangan igagalaw mo rin yung nasa ating dividend. So, yung 36.48, yung decimal point na ito, igagalaw mo din ng isa pa kanan. Okay? So, kung ilang yung ginalaw mo sa divisor, ganun din yung igagalaw mo na decimal point sa ating dividend. So, in this case, instead of 36.48 divided by 1.2, magiging ano na siya, 364.8 divided by 12. Okay? So, burahin lang natin to para hindi tayo malito sa ating decimal point. So, magkakaroon tayo dito ng 12 na to, imbis na 1.2, divided by 364.8. And ngayon, pwede na tayo mag-divide just like paano tayo mag-divide ng whole numbers. Okay? So, we have 12. So, hindi na siya pwede sa 3 dahil mas malaki ang 12 sa 3. So, proceed tayo sa ating second digit. So, we have 36 na. So, 36 divided by 12, that is 3. And then, 3 times 12, this is 36. Then, subtract natin to. So, 0 na to. So, bibring down na natin yung 4. And then, 4 divided by 12 cannot be. So, 0 to. Okay? And then, 0 times 12, that is 0. And then, pag sinubtract yan, kakaroon tayo dito ng 4. And then, yung 8 na nasa decimal place or yung decimal number na 8. Okay? So, bibring down mo siya. Okay? Pero pag binring down mo siya, itong decimal point na ito, itatapat mo kung nasan siya. So, magkakaroon ka na ng decimal dito. Okay? Hindi pwedeng maging whole number lang siya kasi nasa decimal ka na eh. Okay? So, pag binaba mo yung 8, kailangan maglalagay ka na ng decimal point sa nasa tapat niya. Dahil ginamit mo na yung nasa decimal place mo eh. Okay? So, now we have 48 divided by 12. That is 4. Then, 4 times 12, that is 48. Then, subtracting this, we have 0. So, our final answer is 30.4. Okay? So, proceed tayo sa ating second example. We have 180.45 divided by 80.2. So, unang kailangang tandaan is titingnan natin yung decimal point. Okay? So, yung divisor natin, 80.2. Okay? So, kailangan natin siyang gawing whole number. So, igagalaw natin yung decimal point ng isa pa kanan. So, dito. So, magiging 802 na siya. Pero pag ginawa natin yun, kailangan gumalaw din to ng isa. So, magiging 1,804.5 na siya. Okay? So, in that case, pwede na tayo mag-divide just like how we divide whole numbers. So, we have here 802. Divided by 1,804.5.
5. Okay? Then ngayon, magdi-divide na tayo. So basically, bawal tayo sa 1, bawal din sa 18 kasi mas malaki yung 802 talaga. Bawal din sa 180. So diretso na tayo sa 1,804. So ilang 802 meron sa 1,804? That is 2. So 2 lang. And then, tatapat natin siya sa last digit na kinuha natin, which is yung 4. Okay? So yun, mahalaga ring tandaan yun pag nagdi-divide tayo. Okay? And then 2 times 802, that is 1,604. Okay? And then subtracting this, we'll have 4 times 4 minus 4, this is 0. 0 minus 0, this is 0. 8 minus 6, this is 2. And then 1 minus 1 is 1. So we have 200. And then, i-bring down na natin yung 5. And katulad ng sinabi ko kanina, binring down mo yung 5, kailangan iangat mo na yung decimal dito. So may decimal ka na dyan. Okay? And then now we have 2,005 divided by 802. 2 lang uli ang meron dyan. Okay? And then 2 times 802, same lang, 1,604. And then subtracting this, we will have 5 minus 4, this is 1. 0 minus 0, this is 0. And then 0 minus 6 cannot be. So, borrow 1 ka dito, magiging 1 na lang to. And ito, magiging 10. 10 minus 6, that is 4. And then 1 minus 1, that is 0. Okay? So, ngayon, 401, hindi siya pwede. So, ano ang kailangan natin gawin dyan? Kailangan mong magbaba ng 0 dito. Okay? Yung 1,804.5, same lang siya kapag naglagay ka ng 0 after nung 5. Okay? Dahil, pinasimplify lang naman yung 1,804.5 eh. Okay? Meron yan trailing 0 kung tawagan. Meron siyang 5.500000 or hanggang kailan. Okay? Or kung gaano karaming 0 ba yun. Pero, simplified form niya, yun naka 0.5 lang syempre. Okay? Pero in this case, kailangan mo maghanap ng 0 or kailangan mo ibaba yung 0 dahil meron ka pang natitirang 401. Hindi naman siya pwedeng maging remainder lang. Kasi mamaya, pag nagdagdag ka pala ng 0, magiging 0 na yung ating final na pag sinubtract mo siya. Ganun. Okay? Hindi ka pwedeng tumigil dyan. Kailangan magkuha ka ng 0. Okay? So, bring down natin dito yung 0. And ngayon, we have 4,010 divided by 802. That is 5. Eksakto. Okay? So, this is 5. 802 times 5, that is 4,010. Okay, yan yung sinasabi ko sa inyo. Kung tumigil kayo sa 401, remainder na siya. Okay? Pero, since nagdagdag ka pa ng 0, nahanapan mo pa siya ng value, which is yun, nag-exact nga. So, 0 na to. So, for our final answer, we have 2.25. Okay, yun yung kahalagaan ng pagdadagdag ng 0. Kapag malaki pa yung natira. Okay? Or, ang magiging palatandaan lang naman natin dyan para tumigil na tayo sa pagdadagdag ng 0 is kapag repeating na yung mga numbers na lumalabas. Okay? So, proceed tayo sa ating next example. We have 51.12 divided by 4.8. So, kailangan ulit natin i-move yung decimal place or yung decimal point ng ating divisor. So, 4.8, move natin dito, magiging 48 na siya. At the same time, itong decimal point dito, i-move din natin ang isa. So, magiging 511.2 na siya. Okay? So, we have here 48 divided by 511.2. Okay? So, ngayon, pwede na tayong mag-divide. So, yung 5 bawal dahil mas maliit siya sa 48. Pero pag sinama mo yung 1, 51, pwede na siya. So, 51 divided by 48, merong isa. So, lagay mo siya sa taas ng 1. Then, 1 times 48, we have 48. Subtracting this, we will have 3. Then, bring down natin yung 1. So, 31 divided by 48, 0. Wala. Cannot be siya. Mas malaki yung 48 eh. So, 48 times 0, that is 0. So, subtracting this, we will have
31. Then, bring down natin yung 2. Okay? So, 312 divided by 48. So, ilan yung meron? Merong 6. So, nakalimutan ko. So, meron na din tayo ditong decimal dahil binaba na natin yung 2. Okay? So, meron tayong 6. Okay? And then, 48 times 6, we have 288. Subtracting this, so dito ko na lang ilalagay sa taas kasi may remainder pa eh. So, we have, this is cannot be. So, borrow 1 ka dito. So, 0 to. Ito magiging 12. 12 minus 8, that is 4. And then, 0 minus 8, cannot be. So, borrow 1 ka dito. 2 na lang to. Ito magiging 10. 10 minus 8, that is 2. Okay? And then 2 minus 2, that is 0. So, may 24 ka pang remainder. Okay? So, pwede pa tayong magdagdag ng 0 dito para ma-bring down natin dito sa 240. Okay? And then 240 divided by 48, that is eksaktong 5. Okay? And then 5 times 48, that is 240. And then subtracting this, 0 na. So, since 0 na siya, this is our final answer. Okay? So, for our fourth example, kindly comment down your answer sa ating chat box and let's see kung tama yung sagot nyo. Okay? If medyo nalilito pa, pwede nyong balikan yung earlier part ng video na ito para malaman nyo or maintindihan nyo or ma-master nyo yung pag-divide ng ating decimal numbers. Okay? So, that's it for our video for today. I hope may natutunan kayo and maraming salamat sa panonood.